Ang nakaraang episode, nagulat si Yunming at napalingon sa likuran, hindi makapaniwala na naririnig pa rin ang tinig ni Munshan. Sa takot at pagtataka, tinanong niya, ano ka na ba ngayon? Isa ka na bang halimaw? Tumambad sa kanya ang katawan ni Munshan na ngayon ay ganap ng buo muli, parang walang nangyaring sugat. Umiti si Munshan nang may kay-abangan at sinabing, halimaw. Parang may halong emosyon ang pagkakabigkas mo niyan. Habang nakatitig kay Yunming, nagbiro pa ito, habang nandyan ka na rin lang, bigyan mo na rin ako ng cool na palayaw, bakit hindi? Nagpatuloy siya, may bansag ka na rin naman na kumakalat sa buong Xinjiang, hindi ba? Ano na nga yun? Tama, Venomous Sword Dragon. Muling ngumiti si Munshan at idineklarang, kung ganoon, gagawa rin ako ng sarili kong palayaw. Tumayo siyang matuwid, puno ng kay-abangan at determinasyon. Ang hindi namamatay na immortal na hindi titigil hanggat hindi nalulupig ang Venomous Sword Dragon, ang magpapaligwak ng banal na dugo sa buong mundo. At sa dulo, tiningnan niya si Yunming nang may mapanghamong tingin at buong yabang na ipinahayag ang kanyang bagong pangalan. Ang Undying Blood Demon. Ngayon habang naglalaban sina Yunming at ang kalaban niyang parang basura, tuloy-tuloy ang pag-atake ni Yunming. Nasusugatan ang kalaban, ngunit dahil sa kanyang kakayahang mag-regenerate, hindi ito namamatay. Nilalay pa niya si Yunming, sinasabing bumagal na raw ang mga kamay nito kumpara sa nakaraan. Bagaman tila kabaliwan, sinabihan pa raw ni Munshan si Yunming na tagpasin siya ng mas marahas. Ayon sa kanya, maghapon na raw siyang pinupunit ng isang panig, at wala pa ring nakikitang hangganan sa kanyang kakayahang maghilam. Mas nakakakilabot pa, habang lalong nasusugatan at gumagaling, mas lalong lumalakas ang kalaban, pati raw ang bilis ng kanyang regeneration ay tumataas. Nang makalapat siya ng isang malakas na atake kay Yunming, nagulat siya sa lakas ng pinsala, tila yumanig pa ang lupa. Napagtanto niyon na mas lalo pang lumalakas ang kalaban. Nang sa wakas ay makapuntos ito kay Yunming, tinanong pa siya kung napapagod na siya. Samantalang siya, aniya, ay hindi man lang hinihingal. Subukang suntukin si Yunming, ngunit lupa lang ang kanyang tinamaan. Napatingin siya sa paligid, ngunit hindi na niya makita si Yunming. Sa puntong iyon, inactivate ni Yunming ang Myriad Heaven Sword Draw. Naramdaman ng kalaban ang panganib, pero huli na, nasaksak siya ni Yunming. Ngunit hindi pa rin iyon sapat. Habang muli siyang naghihilom, sinabi niyang hindi magiging masaya kung mapapagod si Yunming. Sa kabila ng halos durog-durog ng katawan, muling naghilom ang halimaw, habang kinukot siya si Yunming. Naisip ni Yunming na puro regeneration na lang ang pinanghahawakan ng halimaw. Nagulat si Yunming nang putulin ng kalaban ang sarili niyang kamay at itapon iyon kay Yunming. Hindi raw iyon naglalaman ng anumang enerhiya. Ngunit sa hindi inaasahan, pinasabog ng kalaban ang sarili niyang katawan at nag-regenerate mula sa itinapong braso. Nahuli nito si Yunming at pinasabog ulit ang sarili. Iyon lang daw ang kaya niyang gawin, magpasabog at mag-regenerate ng paulit-ulit. Sa tindi ng atake, bumagsak si Yunming sa lupa, lupaypay sa pagod. Lumapit si Snakey at tinanong kung ayos lang siya, at tumanggo naman si Yunming. Ngunit sa loob-loob ni Snakey, napansin niyang nahihirapan na si Yunming. Palagay niya ay dahil ito sa walang tigil na pakikipaglaban sa loob ng maraming araw, at halos ubos na rin ang lasong enerhiya ni Yunming. Mula sa langit, bumagsak muli ang hindi mamatay-matay na kalaban. Mabilis itong nakaangkop sa bagong katawan, at ngumiti kay Yunming. Sinabi nitong sa wakas ay bumalik na ang dating lakas ni Yunming tulad noong sila'y mga bata pa. Alam daw nito ang nararamdaman ni Yunming, nakakainis nga naman na pigilan ng isang tulad niya. Binanggit din ito na kasalukuyang nasa gitna ng digmaan ang Central Plains laban sa mga puwersang demonyo. Dagdag pa niya, matapos harapin ang pinuno ng Demon Sect, haharapin naman ni Yunming ang madilim na Panginoon ng pagkawasak. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy pa rin siyang ginugulo ng halimaw na hindi mamatay-matay. Kaya't binalaan siya ni Snakey, pareho na raw silang ubos sa pisikal at mental na lakas. Kaya ang pinakamahusay na hakbang ngayon ay umatras muna. Sinabi ni Yunming kay Snakey na mahirap ito, ngunit kung maibabalik niya ang lasong enerhiya kahit isang beses pa, may paraan na siya upang pahinain ang regeneration ng kalaban.
Nagbigay si Snakey ng lason, at sinabing iyon na ang pinakamataas na kayang ibigay sa ngayon. Samantala, sumugod ng pabigla-bigla ang halimaw. Ayon kay Yunming, hindi lang espiritual na enerhiya kundi pati na rin ang enerhiya ng pagkabulok ng laman ang dumadaloy sa dugo ng kalaban. Kaya't kailangan niyang pigilin ito gamit ang kanyang lason at putulin ang cycle ng regeneration. Habang naghahanda si Yunming ng bagong galaw, naisip niyang kapag nasira niya ang balanse ng enerhiya, doon niya ito mabubuwag. At doon nga, pinakawalan ni Yunming ang alon ng kanyang panloob na enerhiya, na nagpang-inag sa halimaw. Ang demonic energy na bumabalot dito ay unti-unting nabasag hanggang sa maging pulbos. Ang hamog na inilabas ni Yunming ay tinawag na Poison Eliminating Mist. Naguluhan ang halimaw habang sinusubukang hanapin si Yunming, sumasaksak ng wala sa wisyo. Akala niya'y ginagamit lang ni Yunming ang hamog para makabawi ng enerhiya. Habang nagwawala siya, sinigawan niya si Yunming na hindi raw ito uobra. Pero napansin niyang bumabagal ang kanyang regeneration, kahit pa hindi humihina ang kanyang spiritual energy. Napagtanto niyang may kinalaman ang hamog sa nangyayari. Mula sa loob ng hamog, sinabi ni Yunming na ikinalat niya ang demonic energy na may dalang matinding lason at iba't ibang uri ng epekto sa katawan. Kahit gaano pa kabilis ang regeneration ng kalaban, mahihirapan itong malampasan ang pinagsamang lason. At bago pa man ito makaangkop, pupunitin na niya ito ng tuluyan. At sa isang iglap, pinairepiraso ni Yunming ang halimaw bago pa ito makagalaw. Habang patuloy na tinatabunan ni Yunming ang kalaban, hindi ito makapaniwalang natatalo pa rin siya kahit nakatanggap na siya ng espiritual na enerhiya. Malaki na ang kanyang nakuha, ngunit hindi pa rin niya kayang talunin si Yunming. Sinubukan itong gumamit ng taktika, dahil hindi na siya makapag-regenerate dahil sa lason, pinasabog na lang niya ang mga bahagi ng katawan na kontaminado. Muli, isang napakalakas na pagsabog ang ginawa niya, na nagtulak pa atras kay Yunming at nagpawi sa lasong hamog. Ito na raw ang kanyang huling pagkakataon para tapusin ang laban. Mura ang binitawan ng halimaw kay Yunming, sinabing papatayin niya ito sa pinakamasaklap na paraan. Si Yunming, puno ng determinasyon, ay tumakbo patungo sa kalaban. Alam niyang maaaring pasabugan na naman ito ang sarili. Ngunit bago sila magtagpo, isang figure ang biglang sumulpot at nakuha ang atensyon ng dalawa, ang pinuno ng demonic sect, buhay pa pala. Sinabi nitong, bago siya tuluyang mamatay, isasama niya silang lahat sa impyerno. Hindi na nakaiwas si Yunming nang tamaan siya ng malakas na teknik, ang Heart Demon Jade Silang Grand Technique. Isa itong makapangyarihang teknik ng pagsiliw na nagsasakripisyo ng buhay ng gumagamit upang ikulong ang kalaban sa anyo ng isang bid, na nagbabaon sa kanila sa walang katapusang bangungot ng Heart Demon. Sa loob ng tinatawag na Heart Jade Demon, sinabi na sinumang hindi malalampasan ang sarili nilang mga inner demon ay hindi na kailanman makakaalpas, kahit lumipas pa ang panahon. Pareho silang naipit sa loob ng malalaking pulang bola, hindi makagalaw, parang nakapirmi ang oras. Ngunit sa hindi inaasahan, nakalabas si Snakey mula sa pulang bola. Sa isip niya, dapat nga lang daw na ang pinuno ng Demon Sect ay maghirap hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi niya maunawaan kung ano ang teknik na ito, dahil wala itong epekto sa kanya. Sa palagay niya, marahil ay para lamang ito sa mga tao. Ngunit nagtataka siya kung bakit hindi makabangon si Yunming, gayong kilala itong malakas. Tinawag niya si Yunming, sinisigawang magising ito. Aniya, ano raw ang mangyayari kung ang lider ng katwiran ay mabibitin sa laban? Habang patuloy ang kanyang pagsigaw, napahinto siya at napaisip, paano kung hindi na nga muling magising si Yunming? Sa sandaling iyon, isang bagong pananaw ang dumapo kay Snakey. Na-realize niyang posible pala siyang maging malaya. Napanaginipan niya na kung tatakbo siya palayo, baka makapamuhay siya ng payapa habang buhay. Sa kanyang isip, ito raw ang tinatawag na peak fiction. Ngunit bumalik siya sa realidad at naalala ang kalagayan ni Yunming. Sa kabila ng pag-iwas, inamin niyang hindi naman sa gusto niya si Yunming o ano paman. Nagpalusot pa siya, baka raw may gumamit ng teknik para kuhain ang koneksyon ng espiritu nila ni Yunming, kaya ginagawa niya ito. Pero kahit siya'y hindi alam kung ano talaga ang pinagdadaanan ni Yunming sa loob ng bola.
Kailangan daw itong magising bago pa sila makarating sa Central Plains. Nang makumplito ang kanyang pagbabagong anyo bilang dragon, may ilang pagbabagong naganap sa katawan niya. Ngunit hindi rin niya ito maipaliwanag ng buo. Ayon sa kanya, natural lamang daw sa katawan niya ngayon ang pagkakaroon ng subspace na may sukat na hindi masukat. Kaya't nilunok niya ang pulang bola. Napaisip siya kung isasama ba niya ang taeng ito, ang halimaw na kahit si Yunming ay hindi napatay. Ngunit kung dadalhin niya ito at biglang makawala sa Central Plains, mahirap na raw isipin kung ano ang maaaring mangyari. Hindi naman daw ito ganoon kaagad na problema. Kaya't inaasahan niyang maiintindihan siya ni Yunming at sinabi sa bola na huwag magreklamo kapag nagising na ito. Sa napakabilis na bilis, lumipad siya patungong Sichuan. Samantala, sa pamilya Tang, abala ang mga manggagamot sa pag-aalaga sa mga sugatan. Habang ginagamot si Fatty, nagpasalamat ito sa nurse, sabay sabing utang na naman niya ang kanyang buhay. Sagot ng nurse, tungkulin niya ito bilang manggagamot. Bago siya nagtungo sa punong himpilan ng alyansa, dumaan muna siya sa pamilya Tang upang ipagamot ang sarili. Bukas palad naman siyang tinanggap sa medical na ward. Nig ng kanyang mommy na dumiretso si Yunming sa punong tanggapan ng Demon Sect, hindi nito naiwasang mag-alala. Para sa isang magulang, kahit gaano pa kalaki ang responsibilidad ng isang anak, nananatili pa rin itong isang batang dapat alalahanin. Sa bulwagan ng lason, nag-aalala si mommy sa tila pagdadaan ni Yunming sa late puberty. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging pabaya at mapusok na raw ito. Bagamat sinusuportahan niya ang mga ginagawa ng anak, ramdam niyang palayo ito ng palayo. Sana raw ay maisip nito ang mga taong nag-aalala sa kanya. Biglang may boses na pumukaw sa kanyang atensyon. Tinanong niya ang alalay kung ano ang nangyayari. Sinabi nitong may bisita raw, at dapat ba itong papasukin? Sumang-ayon si mommy. Dumating ang isang babae, ang ating, Weifo, na bumati sa pinuno ng pamilya. Kahit ang alalay ay napaisip kung gaano siya kaganda. Ipinakilala ng babae ang sarili, at sa kanyang pahayag, nabigla si mommy ni Yunming nang malamang may koneksyon ito sa kanyang anak. Sa kumikislap na mata ng babae, inalala niya kung paanong iniligtas siya ni Yunming noong halos mamatay na siya dahil sa Bar Adong Meridian. Simula raw noon, gusto na niyang maseklian ang kabutihang iyon, pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Hanggang sa araw na iyon, habang may inasikaso siya sa medical na ward, narinig niyang si Yunming ay lumalaban mag-isa laban sa Demon Sect. Hindi raw siya pwedeng tumanghad na lang, kahit mahina ang kanyang katawan. Kaya't nagtanong siya kung may maitutulong siya sa pamilya. Ngunit sa halip na direktang sagutin siya, tinanong siya ni mommy kung pwede ba siyang tawaging nanay. Namula ang babae, at sinabing hindi pa daw tamang panahon para doon. Tumawa lang si mommy, sabay sabing nagbibiro lang siya. Dagdag pa niya, dapat ay ipinakilala na ni Yunming ang ganitong kagandang babae kung talagang may ugnayan sila. Sa isip ni mommy, nagtataka siya kung paano nagkaroon ng koneksyon si Yunming sa ganitong kagandang babae nang hindi niya namamalayan. Samantala, si Miso ay nagsabi na hindi naman daw niya tinatanggihan ang ideyang tawagin si mommy bilang nanay. Ayon sa medyo mapanaginip na ina ni Yunming, kapag nagsimula na raw itong bumuo ng pamilya, baka magkaroon na ito ng mas malalim na pakiramdam ng responsibilidad. Tinanong niya si Miso kung totoo ngang nabarahan ang kanyang Meridian. Ayon sa kanya, malamang isa siya sa mga inapo ng mga tao mula sa Ice Palace, na dating may kasunduang kasal sa pamilya Tang. Tinanong ni mommy kung anong level ng pagkabara ang Meridian ni Miso, tripling ba o quintupling. Ngunit nabigla si mommy nang marinig na ito'y nasa level na 9. Kahit sa Ice Palace, ang ganitong uri ng talento ay minsan lang lumitaw kada ilang daang taon. Mas nakakagulat pa, dahil hindi pa raw direktang inapo si Miso, pero mayroon siyang konstitusyon na ganoon kataas. At kung nagamot na ang kanyang Bar Adong Meridian, may posibilidad daw na may higit pa siyang kayang gawin. Matagal munang nag-isip si Miso bago tanungin siya ni mommy kung nais ba nitong tumulong sa pamilya. Nagulat si Miso nang imungkahi ni mommy kung interesado ba itong matutong lumaban ng martial arts. Nalito si Miso at tinanong kung hindi na ba siya huli para matuto. Tumawa si mommy at sinabing kung sakaling matuto siya, makakabuti ito at mag-iiwan ng magandang impresyon kay Yunming.
Ipinahayag ni Mommy na bilang isang ina, nag-aalala siya para sa kanyang anak, ngunit hindi siya maaaring manatili roon habang buhay. Kapag naging pinuno ng pamilya si Yunming, kakailanganin itong may mga taong susuporta sa kanya, mga taong kayang protektahan at kitawunin ang pamilya sa mga panahong tulad ng nangyari ngayon. Kung handa si Miso, siya mismo ang magtuturo sa kanya ng martial arts. Muling nag-isip si Miso at sa huli pumayag. Sa isipan ni Mommy, hindi raw niya pwedeng palampasin ang isang potensyal na manugang. Ipinahayag niyang magsisimula na ang pagsasanay kinabukasan. Ngunit biglang dumating ang isang bantay sa silid at nagsabing may kagyat na balita. Nagtanong si Mommy kung ano ang kaguluhan, at ibinalita ng bantay na sinalakay ng tinaguriang heavenly pervert ang Shaolin, at tuluyan itong nawasak. Lumipat ang tagpo sa medical hall kung saan nagulat ang lahat sa nakita. Si matandang Baldy ay kalmadong umiinom ng tsaa gamit ang void grasp technique, kahit wala itong kamay. Tumawa si Baldy at sinabing baka raw nakatawag siya ng hindi kailangang atensyon. Tinanong niya si Leon kung kumusta sina Tijo at ang galit na Gorelia. Sinabihan siya ni Leon na huwag masyadong mag-alala. Ipinahayag ni Leon na bumalik na sa ayos ang kanilang mga meridian, at malapit na silang magkamalay. Laking ginhawa ni Baldy, at sinabi niyang dapat pag-ingatan sila hanggang tuluyang gumaling. Sa kanyang isipan, pansamantalang kapayapaan ang kanilang nararanasan, isang pahinga mula sa digmaan laban sa mga demonyong puwersa. Nasa Sichuan Province sila, kung saan matatagpuan ang Righteous Alliance, isa sa kakaunting lugar na hindi pa naaabot ng mga kalaban. Umaasa si Baldy na agad na magkamalay ang iba pang mga master dahil nakakabahala raw ang ganitong katahimikan sa gitna ng isang digmaan. Tinanong siya ni Agent kung may balita na ba kung kailan babalik si Yunming. Nang marinig ni Baldy ang paggamit sa tunay na pangalan, sinabi niyang tila malapit talaga si Agent sa leader ng alliance. Umiti ang lalaki at ipinahayag na galing sila sa iisang grupo. Pagpasok ni Mommy sa silid, sinabi ni Baldy na tiyak na magkaalyado sila sa gitna ng buhay at kamatayan. Bagaman sumang-ayon siya, sinabi rin niyang si Yunming pa rin ang higit sa kanila. Ayon sa kanya, napakababang loob ni Yunming, sapagkat sino bang hindi magyayabang kung may ganoong mga kaibigan. Dumating si Mommy sa eksena at binati ito ni Leon habang si Baldy ay nagtaka kung bakit nandun si Mommy at tinanong kung bakit seryoso ang ekspresyon nito. Ipinahayag ni Mommy na may dumating na kagyat na balita at dapat manatiling kalmado si Baldy. Ibinunyag niya na tuluyan nang nawasak ang Shaolin matapos ang pag-atake ng tinaguriang Dark Lord of Destruction, at nadamay din ang mga secular na seksyon sa paligid. Nahulog sa kamay ni Baldy ang tasa at sinabing lumampas na sa biro ang sinasabi nito. Hindi niya matanggap na ang Shaolin, na tumagal ng 1,000 taon, ay gumuho lamang sa loob ng ilang araw. Dagdag pa ni Baldy, ang Shaolin ay ang pinagmulan ng Zen Buddhism na sinusuportahan mismo ng Imperial Court. Pinalabas niya ang kanyang aura at pinasabi kay Mommy na ikwento ang lahat mula simula hanggang wakas. Kung isa lamang itong tsismis, hindi niya ito palalagpasin. Ipinaliwanag ni Mommy na may kasunduan ang Dark Lord of Destruction, na hindi siya pakikialaman sa mga gawaing militar, kasunduan ito ng pamilya Pang ng Hebei at ng mismong Imperial Court. Matapos ito, agad silang sumalakay sa Shaolin. Napaluhod si Baldy sa lupa sa tindi ng pagkabigla. Hindi niya maunawaan kung paanong tinalikuran ng Imperial Court ang Shaolin. Bagamat mabigat ang balitang ito, hindi pa ito ang katapusan. Ang pamilyang Hua, isang demonyong puwersa mula sa Shaanxi, ay nagsimula na rin ang kilos at papunta na sa Haan at Jiangnan. At sa gitna ng Central Plains, pumutok na ang isang ganap na digmaan laban sa mga demonyong puwersa.